Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. I-share ko lang po sa inyo itong Nissan Serena na to. Ayan oh. Nissan Serena na van 2000 model according sa may-ari. Ayan, si Sir Richard ang may-ari na may-ari nitong Nissan Serena. Ayan, 2000 model daw po ito. Kaya ito ay gusto kong may pakita sa inyo mga kapatid, i-share sa inyo kasi ito Nissan Serena. Ayan na. Pero tignan nyo mga kapatid oh. Tignan nyo to. Ayan. Tignan nyo mga kapatid oh. Ang makina niya oh, pang 3E. Ang galing ano? 3E yung makina niya na Toyota. Nakakabit sa Nissan Serena. Ayan po mga kapatid, Nissan Serena with 3 engine. I-share ko sa inyo mga kapatid kung ano yung ginawa ko dito sa makina na ito. Ito dati po kasi malakas siya sa gasolina. Malakas siya. Dito nga, imagine niyo from Tarlac, sabi ni Sir Richard, yung 500 niya, isang trip lang. Ngayon po mga kapatid, yung after ko may tono yung 3E na engine na ito, yung 500 niya na pakarga papuntang Tarlac, back and forth na po yung mga kapatid. So may estimate na po natin mga kapatid, talagang tumipid siya sa sa gasolina after po nating may tono. So ano pa yung ginawa ko? Syempre, kailangan lang ibalik natin siya sa mga standard na specification. Una na po dyan is yung kanyang ignition timing. Ayan, ignition timing, iset nyo po yun. Ang ignition timing niya at 10 degrees, and mahalaga yung kanyang distributor hindi stack up, yung rotor niyan umiikot po yan. Pag pinihit nyo ng counterclockwise, bitawan mo, kailangan mabilis lumaligitik yung rotor, gumagana tik tik, pumapalo siya dahil sa spring niya. Ngayon pag siya pinihit mong ganyan, biglang binitawan at hindi siya bumalik, so stack up yung distributor. So subject na yung distributor for overhaul. Kung halimbawa din po mga kapatid, pinihit yung ganyan, binitawan nyo, bumabalik siya, pero dahan-dahan, consider na rin siya na dapat i-overhaul. Dapat yung pag pinihit mo siyang ganyan, kailangan yung rotor mabilis bumalik. Ayan. Yan ang ginawa ko dyan. Tapos ito mga kapatid, yung pinagano ko yung kanyang vacuum advancer, kailangan gumagana po yan. Ayan, kailangan gumagana po yan. Ito yung kanyang manifold vacuum advancer. Ayan, napaso pa ako. Mainit ang radiator. Ito ang kanyang manifold vacuum advancer. Ito yung kanyang ported nandito. Ito po yung nasa carb, papunta doon sa carb linyata. Ito naman nasa ibabaw na to. Ayan, dito ko siya pinapunta sa manifold vacuum. So may manifold vacuum doon ko siya nilagay sa may kanyang gas filter. Yan. Tapos pinagano ko yung kanyang throttle positioner. And then ayan, nakita nyo mga kapatid, ito mga kapatid, may linya ng wire. Yan, yung kanyang electric choke. Yan, mainit po to, mainit, nag-iinit siya. Ibig sabihin po niya mga kapatid, pinagana ko yung kanyang call start system. Gumagana po yung mga kapatid. Gumagana yung call start system niya, kaya nga lang yung semi-automatic. Pagka mainit na siya, nasa normal operating temperature na, apakan mo lang ulit yung isang gas pedal from mga 1,200 RPM, magiging pagkapag mo ulit ng isang beses sa gas pedal, magiging na siya, 800 RPM. Yan, ganyan po yung ginawa kong setup dito. So paandarin po natin yung makina. Ito po ngayon ang idling nya kapag walang aircon. Yan, 800 RPM. Yan, ganyan po siya mag-idle. Sir, paki-on ng aircon. Ayan. Kapag naka-on po ang aircon nya, ayan, nasa gitna yung niya. Nasa 1,000 RPM po siya. Kaya po siya mga kapatid nilagay sa 1,000
Ang problema niya, unlock ka ng drop ng ano, yung ng makina, ng RPM kapag ka nag-shift na siya. Kaya sinet ko muna siya sa 1,000, mga 1,000 RPM. Sige sir, paki-shift, paki-cambio. Ito nga pala pong mga kapatid, isa naka-automatic transmission. Ayan, naka-on na ho yung AC niya, tapos naka-cambio siya, nasa mga 720 hanggang 750 RPM po yan. Ayan, 750. Ayan, ganyan po yung kanyang makina. Ganyan po yung mga vital signs niya. Pagdating naman po sa carburetor mga kapatid, baka tanungin niyo ano po ba yung JTX na inilagay ko dito sa 3E carb na to. 3E carb to mga kapatid, 3E carb. Pero kabukhang kamo siya ng 2E carb ano. Pero ano to, 3E carb siya, meron siyang salamin sa gilid. Ayan, napaka-rare po niyan, yung ganyang ano. Meron siyang ayan oh. Meron siyang glass, ayun. Meron siyang side glass sa gilid. Ang ginamit kong jetting ito, bali ito na lang itong bilhin yung ano na kit. Ayan, medyo na ano nga lang. Ayan, yan po yung number K1136664A pang Toyota Corolla 2E. Ayan, 2E. Ayan, 3E, pang 3E din. Ayan, ito po yung gagamitin nyo na carb kit. Ito po yung ano nya, ito po yung eksaktong nilagay ko sa kanya na jettings. Ayan, tanda nyo mga kapatid, 103 primary main jet. Ang secondary main jet nya 168. Ang kanyang slow jet 48. Ang kanyang power valve, yan, mahalaga po yung mga kapatid, ang power valve nya dapat 100, hindi yung 58 ha. Yan, dalawang klase ko kasi to, baka mabili nyo yung 58 ang power jet. Ay, mahihirapan po yung makina kapag nakalagay dyan power jet 58. Yan, ito lang po yung gamit ko na kit para po sa ating 3E carb. Road test na kami ngayon. Road test Serena, Nissan Serena na may 3E engine. Ayan, automatic transmission po yan mga kapatid. Ayan, after natin matono with aircon po yan. Ayan, swabing swabe siya. After na mano, nag-improve siya. Yan, nag-improve siya. Ayan, sabi ni no, ayan, sabi ni Sir. Oh. Salamat, Sir Miguel. Ayan. Improvement na siya. Yan, no, kayang-kaya niya, no. Hindi naman siya nahirapan. Hindi naman. Kahit naka-aircon. Pero pag talagang matarik na matarik. Pag matarik man na matarik, kahit ano, medyo hirap siya. Papatay ako ng aircon. Ano papatay ka na aircon? Hindi ako nag-aircon kahit ano sa sakit. Try natin pagka ano. Try natin dito. Ayan. Ayan, kita mo mahabang palusong yan. Ayan o. O mangyayari niya, mag-decelerate ka, di ba? Hindi mo maramdaman yung engine brake, ano? Ayan, di ba? Yung ano, mag-accelerate ka, mag-decelerate ka. Walang engine brake, ano? Gawain na throttle positioner. Yun ang ano niya, purpose na throttle positioner. Pag nagpalusong kang ganyan, magfa-function yung throttle positioner. Inaalalayan niya yung throttle, kaya hindi mo malaman yung engine brake. Pagdating dyan sa gilid, paki-park mo dyan. Ayan, yung ilampas mo dyan sa tubig, park mo muna. Ayan, tigil mo muna. Ayan, full stop. Okay, pakipatay na aircon. Tingnan natin yung RPM niya. Hindi na kanya, ano? Mababa idle niya, no? Nasa mga 800 o 750. Ayan, okay na, sir. Okay na. Walang aircon. Di mag-aircon tayo ulit. Paahon. Tingnan natin kung kaya niya ano. Sabi mo, nagpapatay ka pa ng aircon kapag ka, ano kapag ka paahon di subukan natin kung ano. Kasi meron ka ng ano kaya siguro na yun, nahihirapan siya. Wala kang ano nun, yung pag nag-aircon ka, walang actuator, hindi nagana yung idle up actuator. Wala pong pwede dito. Ahon na ganyan. O yan o. O yan o, sabi.
Oh, may aircon yan. Oh, maahon na ngayon. Kayang-kaya naman. Hindi mo na kailangan magpatay ng ano, ng aircon. Ayun, sulit. Okay. Ayan po mga kapatid. Sana po nagustuhan nyo po ang aking video ngayong araw na ito. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.